Uy, live na yata yan ah. Ah, oo, Live na. naka-live na tayo. Ano yung ano, the content of this meeting is being sent to a third party. May third party. Third party, parang may ano, parang may ano, no, may karelasyon na iba. May Parang adultery. may outsourcing eh. Ah, Parang may outsourcing. ah, sige, wait lang tayo ng mga Share, ano share muna natin, tayo. mga, Share oo, muna natin. sige. Tapos yung sa mga regular viewers natin, Silipin ko nga. paki-share nyo rin itong ating live forum para marami ang maabot nitong ating pinag-uusapan. Kumusta na ba kayong dalawa mga gwapo? Pogi pa rin. Pogi. Ako pogi lang kasi. Pogi. Pogi, pogi pa rin. Pogi pa rin kahit maraming bagyo. Ay, naka. Pag binuksan mo sa cellphone, tapos naka yung mic hindi mo in-off, nag-e-echo eh. Oo. Pag tiningnan mo. Pogi. Pero Pogi pa rin. dito sa end ko, mas nakikita pagka tinitingnan sa Facebook. Makikita kung ilan na yung naka-tune in. Yan, antay-antay tayo sandali para mas maganda. Mas marami tayong mga viewers. Mahalagang napag-uusapan talaga itong mga gantong topic eh. Kasi isipin mo, si President, nung sinabi ni Abante yung tungkol sa impyerno, natakot eh. Ayaw nang pumunta ng impyerno eh. Oo nga, ano? Di ba? Oo. Pansin mo yun, ha? Oo. Kaya kailangan mapag-usapan talaga yung paano magkaroon ng kapatawaran ng tao. Hindi, siyempre, alam naman natin, nagbibiro lang din naman si former president na sa impyerno tayo na lahat pupunta. Of course, wala namang gusto magpunta ng impyerno. Anyway, bati na tayo siguro sa mga habang nagpapadami tayo ng natin, viewers natin. Medyo mahina yung ko eh. Mahina yung tawag dito. Mahina, nagpa-fluctuate yung Anyway, signal ko. isang mapagpalang gabi sa lahat po. No? Bagamat dumaan tayo sa katakot-takot at sunod-sunod na bagyo. No? Nawa ang bawat isa po sa atin, no? Yung, lalo na ating mga mahal sa buhay ay ligtas. No? At anuman yung ating mga pinagdaanan, ay magtiwala lang tayo sa biyaya ng Panginoon na yan ay malalagpasan natin. So kaya biyaya ang pinag-uusapan natin eh. Kasi yan ang kailangan nating lahat, yung biyaya ng Diyos. At yan po Mm. yung nais naming mapatibay sa lahat ng mga tao na nawa maabot ng podcast po na ito, ng forum po na ito. So muli po, isa na namang topic yung ating pag-uusapan. Nawa samahan nyo kami mula sa simula hanggang sa dulo ng ating pong pag-uusapan ngayon pong gabi. Isang mapagpalang gabi po muli sa lahat. Yun. Oh, Jed, bati ka na. Ako naman ang huli kasi lagi akong una eh. Naka ka, Jed, Hindi ko patay naka-mute yung kanyang yung audio. mic mo. Mic. Wala, sorry. Yun. Magandang gabi po sa mga ating mga followers, mga kapatid at mga first time magiging viewers. So, yung ating naranasan ngayon is hindi maganda, di ba? Mga nagdaang araw. So, may mga sakuna. So, nawa yung ating
pag-aaralan ngayong gabi is kapagbigay ng comfort naman, di ba? So, sa atin, no? So, dapat laging magkaroon tayo lagi ng comfort through the Word of God. Kasi, yun talaga yung need natin, no? Peace. We need peace in our hearts. Yan po, magandang gabi po. Good evening. Nagpa-fluctuate yung ano ko, yung signal ng Wi-Fi ko. Hindi ko alam kung bakit humina eh. Anyway, naririnig nyo naman ako. Opo, klaro naman, Opo. Pastor. Okay, Klaro mabuti naman. naman. Oo. Anyway, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Good evening sa inyo lahat. At kung saan man kayo naroon, kung anong oras kayo inaabot ng program na to, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyo. Okay? Ito po ulit si Brother Henry Uy ng Grace Life Forum. Welcome to Grace Life Forum, na kung saan wala tayong ibang pinag-uusapan dito kung hindi mga bagay na may kinalaman sa ilalim ng bagong kasunduan, kung saan lahat tayo mga Christians ay dito sumasailalim. Okay? So magandang gabi po sa inyong lahat at nawa itong gabing ito maging blessing sa ating lahat. Okay? So nahan mo na, Joel, ano ba pag-usapan natin? So ang ganda po nung pagbati ng Pastor Henry, no, nabanggit niya yung patungkol doon sa bagong kasunduan. O dahil yung ating pong pag-uusapan ngayon, actually continuation lang ito doon sa mga nakalipas nating napag-usapan, no, yung title natin na Forgiven. O, yan po ay nasa ilalim ng bagong kasunduan. Kaya pag tayo ay laging balik ng balik doon sa lumang kasunduan, malabo nating maintindihan, no, yung aral ng lubusang kapatawaran o yung complete forgiveness. So ito pong ating pong pinag-uusapan, no, ating pag-uusapan ngayon ay conclusion po ito, no, o hango ito mula dun sa series po natin ng mga ilang linggo. Siguro nakawalo ata tayo nun eh, yung Can I Lose My Salvation? So ngayon ay nasa conclusion na po tayo. So, kasi yung mga sa unang napag-usapan natin ay yung mga kontrang verses, hindi naman masabi natin na kontra, kundi kumukontra doon sa parang ang dating ay nawawala yung kaligtasan. So nagpaliwanag po tayo doon, no, na kailangan lang unawain yung mga verses para maintindihan na yung kaligtasan ay hindi nawawala. So nagpaliwanag po tayo, marami po tayong verses na natakil dyan at dumating po tayo sa punto, no, nitong pagkakataon na to na nagbigay naman tayo ng mga usapin, ng mga talata na nagpapatunay ng kaligtasan ay hindi nawawala para mabalanse po natin yung usapin. No, hindi lang mapag-usapan natin yung mga verses na tila mukhang nawawala yung kaligtasan, magbigay din tayo o nagbigay din tayo ng mga verses na nagpapatibay na yung kaligtasan ay hindi nawawala. No, at yung isa nga dyan ay yung Romans chapter 8 verse 1. No, na yung na kay Kristo ay wala ng condemnation, no, wala na siyang kahatulan na matatamo pa o manatanggap pa mula sa Panginoon. No, napag-usapan din natin, no, sa Book of John, no, na tayong mga ligtas, tayong mga na kay Kristo, no, na tayo ay nasa kamay na ng Ama at nasa kamay ni Kristo. Kailanman ay hindi na tayo mawawalay doon, hindi tayo makakaalis doon. No? So tayo ay hawak-hawak na niya. Doon naman sa Book of Hebrews, no, maraming beses na rin natin napag-usapan, no, yung pagpapakita ng aklat ng patungkol doon sa kabuuan ng ating kapatawaran. No, nung tayo pinatawad ng Panginoon si Kristo na namatay para sa atin, yung ating kaligtasan o yung ating kapatawaran ay nabayaran o yung ating mga kasalanan ay nabayaran lahat. So napatawad tayo ng buo. Yun po yung nilalaman ng aklat ng Hebreo. So yun po yung ating ipagpapatuloy ngayon. So itutuloy-tuloy lang po natin. So ngayon nasa yugto naman tayo ng konklusyon na ang title natin ay Forgiven. No, doon sa mga nakaraan, napag-usapan natin, no, di ba? Gaano ba kahalaga yung ikaw ay maintindihan mo ng buo na ikay napatawad? Ba, nakita natin yan kasi mahalagang maintindihan natin yan. Dahil kung hindi natin maintindihan, meron po yung epekto sa atin. No, didepende rin dyan yung kapayapaan mo, kung paano ka mamuhay. Iba kasing mamuhay yung tao na alam niyang napatawad na siya eh. Kasi doon sa hindi pa siya napapatawad ng buo. So meron po yung epekto. So napag-usapan din po natin ng mga nakaraan. Tapos ngayon po ay tutuloy-tuloy po muli natin yung ating pag-uusap patungkol po diyan. So patibayin lang po natin. Actually meron tayong verse na pag-uusapan ngayon. Napag-usapan na rin po natin to ng makailang beses doon sa mga dati nating podcast, doon sa mga sumusubaybay pa po sa atin. At ngayon, medyo babalikan natin siya. No? Pero
gusto ko po bantayan natin yan eh. Gusto ko, kahit malamang napakinggan na natin nung iba, pero baka may mapulot pa tayong nilalaman po ng verse na to. No? Meron pa tayong makuhang mga bagong insight patungkol po sa verse na ito. O yan po ay yung sa 1 John chapter 1 verse 9. No? Kasi marami pong nag-iisip, paano kung magkasala pa ako? No? At ito pong verse na to ay kinukuto ng marami. By the way, para po sa kaya natin itinakil din ito ngayon, kahit napag-usapan natin ito ng ilang beses na rin, dahil baka may mga bago tayong mga tagapanood ngayon na medyo isa to sa naglalaro din sa isip nila. So kaya nag-decision po tayo na medyo balikan natin ito. So kung sa mga iba na napakinggan na nila ito dati, no, so pakinggan nyo pa rin po ulit kasi baka may mapulot pa po kayong bago. No, hindi na po tayo humihinto sa pag-aaral eh. Magdadagdag tayo at magdadagdag ng kalaman. Kasi ito po yung sabi na 1 John chapter 1 verse 9. Ang sabi diyan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. No? So, kung ipapahayag daw natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos daw ay tapat na tayo patatawarin at lilinisin doon ng ating mga unrighteousness, yung pagiging hindi makatwiran. No, so yan ay tumatakbo sa isip ng iba pag binabasa nila to, yung iba kinukot nila, sinasabi nila, o kita mo, sabi ng 1 John 1:9, pag nagkakasala ka, dapat humingi ka lagi ng paglilinis. Paulit-ulit. O, lagi nilang kinukot. So, ang ginagawa tuloy ngayon ng mga believers, kada magkakasala, kahit tumanggap na sila sa Panginoon, ihingi na naman ng tawad. Kasi ito yung sinasabi doon ng verse na ito. So, balikan natin to. No? Pag-aralan uli natin, bigyan uli natin ng dagdag na paliwanag at mas klarong paliwanag. Okay, so, ayan po yung ating bigyan ng tutok muna ngayon bago tayo tumuloy-tuloy. So, ano pong masasabi natin dito sa ating mga kasama? So, unahin po muli natin ang pinakama-appeal. Ang Pastor Henry. Anyways, siguro bago ako mag-comment dyan sa binanggit mong verse, no? Bigyan ko lang ng dagdag ng konti yung bakit natin ito uli dinagdagan pa. Kasi parang nabitin tayo doon sa huling pinag-usapan natin Dapat actually last week, yung topic natin na to about being forgiven, ito na yung pinakahuli. No? Pinakahuli na to doon sa series natin na eternal security o can I lose my salvation? No? Kasi naniniwala tayo na etong issue of forgiveness ang isa sa pinakapundasyon kung bakit tayo naniniwala na ang isang Kristiyano ay merong eternal security. Kasi sa totoo lang, hindi ka naman magkakaroon ng unang-una assurance of salvation at eternal security for that matter kung duda ka pa na may mga kasalanan ka pang hindi napapatawad. No? At isa sa mga naiisip mo, yung kasalanan magagawa mo sa hinaharap. Diba? Iniisip mo, yung kasalanan magagawa mo sa hinaharap, pagka hindi ka pa humingi ng tawad doon, hindi ka patatawarin ng Diyos. So parang ang dating, nasa kamay mo na ngayon yung yung issue ng kapatawaran. Kasi kung hindi ka magko-confess ng kasalanan mo at hingi ng tawad, hindi ka pa patatawarin. So yung issue talaga ng complete forgiveness, I do believe, crucial ito sa paniniwala ng isang tao regarding eternal security. Kasi ako ay personally ako'y naniniwala, hindi ka magkakaroon talaga ng assurance of salvation or eternal security for that matter kung etong issue of forgiveness ay medyo hindi clear sa'yo. Kung ang tingin mo sa sarili mo hindi ka pa completely forgiven, malabo na tayo ay magkaroon ng assurance of salvation. Okay? Malabo yon. Malinaw ba? Naririnig niyo ba ako? Opo. Okay. Kasi nakikita ko nagpa-fluctuate yung signal ko dito. Po. Anyway, so napakalaking issue talaga yung issue ng kasalanan.
Ito madalas ko 'tong sabihin and I hope mag-sink din sa puso't isipan ng karamihang nakikinig sa atin. Sa totoo lang, kung ang kaligtasan ay puwedeng mawala dahil sa kasalanan, matagal nang nawala ang kaligtasan natin. Agree kayo do'n? 'Di ba? Right. Kasi kung Right. araw-araw tayong Yes. nagkakasala, wala namang Kristiyanong ano, hindi na nagkakasala, tayo ay nabubuhay sa bagsak na kalagayan ng sanlibutan ito. Kabi-kabila ang tukso, iba kabi-kabila ang tukso sa buhay natin. So, napakadali nating, prone tayo na na magkasala at lahat naman siguro ng Kristiyano kahit na yung pinaka-espirituwal na kilala mong Kristiyano, don't tell me na yan ay hindi na nagkakasala. So, lahat tayo nagkakasala. Ngayon, kung kasalanan ang puwedeng magpawala ng kaligtasan natin, sa totoo lang matagal nang wala yung kaligtasan natin. Kaya hindi tayo naniniwala doon, eh. Bakit? Simply because, with regards to sin, ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa kasalanan natin? Malinaw naman, eh, sabi ng Bible, God forgave all our sins. Colossians 2:13, 'di ba? He forgave us all our sins. Tapos, He also took away our sins. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 5, 'di ba? Kinuha na ng Panginoong Hesus ang lahat ng kasalanan natin when he died on the cross. So, yung yung sin issue has been dealt with. Hindi tayo pinapatawad ng Lord unti-unti na every time na gagawa ka ng kasalanan, patatawarin ka uli ng Diyos little by little every time you ask for forgiveness or confess your sins. Hindi gano'n. Ang mga believers, ah, from the time na siya ay sumampalataya kay Lord, kay Jesus, completely forgiven siya. Kaya nagkaroon siya ng assurance of salvation. At tagtad ng mga verses 'yan sa sa Bible, lalo na sa Book of Hebrews. Tagtad 'yan, Hebrews 7, Hebrews 9, Hebrews 10, napakadami niyan. Tapos sa 1 John meron din sa chapter 2. Tapos sa Colossians meron din, sa Ephesians meron din. Napakarami, sumisigaw na 'yan, sa ating harapan, na yung mga verses na 'yan ay nagpapakita na tayo ay completely forgiven. Now, hindi na natin babanggitin yung iisa-isahin yung mga verses na 'yan kasi nga last time na-discuss na natin 'yan, 'no? So sa mga nakapakinig ngayon lang, we suggest na para mas, maunawaan ninyo kung ano 'tong mga binabanggit namin mga verses kasi naipaliwanag na po natin 'yan. Puwede niyo hong balikan dito po sa page natin ng, Grace Life Forum. At kung habang nakikinig po kayo meron po kayong mga questions na gustong itanong, mag-comment lang po kayo diyan at sasagutin po ni Joel at saka ni Jed, okey? Anyway, so yun lang 'no, yun ang gusto kong bigyan ng pansin 'no, yung itong issue ng forgiveness, napaka-crucial nito sa Christian life. Ah, you can never have assurance of salvation or eternal security kung you are not yet completely forgiven. Ngayon, gaya ng sinabi Yes. ni Joel, ah, ang isa sa bumabagabag sa marami yung kung tayo completely forgiven na, meron kasing binabanggit si Apostle John na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So parang ang dating ng verse na yun, ah, kapag hindi ka nag-confess ng kasalanan mo, hindi ka patatawarin. Kasi nandun yung word na if we confess. In other words, parang if you don't confess, 'di ba? You will not be forgiven. So if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. So it follows na parang ang dating, if you don't confess your sins, you will not be forgiven. So parang ang diyan, ang interpretation ng marami diyan, unless we confess our sins, we are not yet forgiven. Yun ang diyan, sinasabi diyan. So ano ngayon yung complete forgiveness na binabanggit nung mga verses na binasa natin, na ang dami-dami noon, 'no? Hebrews Hebrews 10, Hebrews 8, Hebrews 7, Hebrews 9, tapos Colossians 2, Ephesians 4, ang dami nun, eh. Paano ngayon yun?
pagka binangga mo yung mga verses na yun doon, lalabas niyan parang nagko-contradict ang mga scripture. Eh, lagi natin sinasabi, ang scripture, ang Bible, hindi sila pwedeng mag-contradict. Na sasabihin ng isang verse, you are completely Mm. forgiven. Yung forgiveness na na-receive mo, once for all. It's a once for all forgiveness. Kasi eto naman, kailangan mong humingi ng tawad pa rin. Otherwise, hindi ka... by the way, hindi paghingi ng tawad yung ano eh. 1 John 1:9 eh. It's confession. If we confess our sins, hindi if we ask for forgiveness, if we confess. In other words, parang yung word kasi na confess sa original Greek is homologeo, ibig sabihin to agree with Mm. or to say the same thing as. So parang sumasang-ayon ka na ikaw ay may mga kasalanan ginawa. So iba yung sumasang-ayon ka sa nagawa mong kasalanan, iba rin yung humihingi ka ng tawad. So nilinaw ko lang, yung word na confess doon sa first John 1:9 ay hindi paghingi ng tawad. It's a parang declaration o pagsang-ayon kasi the word confess, homologeo in the Greek simply means or ang meaning niya is to agree with or to say the same thing. Parang yung sinasabi ni Paul sa Romans, no, if you confess Jesus is Lord or uh, if you confess the Lord Jesus, di ba? So parang sinasabi mo na ikaw ay sumasang-ayon na si Jesus ay Lord, siya ay Panginoon. So yun yung inaano doon. So hindi siya asking for forgiveness kung hindi you are agreeing with God. Yun yung definition ng ano. So hindi ka humihingi ng tawad. Okay? So ang tanong uli diyan, ito bang verse na to ay ano? Ah ah binigay ng Diyos na parang pangako sa ating lahat ng mga Christians na pwede mo siyang i-claim every time you commit sins. Eh hindi, hindi yan ang sinasabi ng verse na yan, no? So siguro ibigay ko na lang muna kay Jed yung ano kasi mukhang si Jed punong-puno ng paliwanag diyan eh. Dadagdagan ko na lang. Maraming beses ko na rin kasi pinaliwanag ito, no? Susundot na lang ako para bigyan natin ng pagkakataon si Jed para mabigyan natin siya ng ano chance magsalita. Sige, Jed. Hindi, konti lang, konti. Damihan mo na. Okay, so, Kahit madami, okay lang. kasi yung ating pinag-uusapan is yung assurance of salvation, di ba? Our salvation is secured because may gumawa, hindi tayo yung gumawa, di ba? Kung tayo yung gagawa, walang assurance yon. At malinaw sa Biblia na tayo ay forgiven. So pagka ganun yung ating naiintindihan, we are forgiven. Sabi sa Romans 5:1, we have peace with God, 'di ba? We have peace, no? So nagkakaroon tayo paano tayo nagkaroon ng peace? Sabi doon sa Romans 5:1 is we are justified through faith. We have peace with God. So we have been, so ano past tense po 'yun, 'di ba? So meron na tayong kapayapaan sa Diyos. Ngayon, kung hindi mo maintindihan, although meron ng kapayapaan na ibinigay ang Diyos dahil sa kanyang ginawa, is pag hindi natin naintindihan yung talagang aral ng complete forgiveness, hindi natin ma-enjoy yung peace na yon, no? Yung sabi ng Romans 5:1, we have peace with God. So hindi natin siya ma-enjoy kasi hindi natin naintindihan yung complete forgiveness ng Panginoon, no? So kagaya nga lang ng sinabi ni Pastor Henry na yung 1 John 1:9 is marami talagang nagkakamali dito ng interpretation kasi hindi naman ito yung parang ano yung parang sabon nga na panlinis kada nagkakasala tayo, no? So, hindi siya yung gano'n, no? So ito ay confession. Gaya ng sinabi ni Pastor Henry kanina is yung Greek word na homologeo. Meaning kasi ng homo is same, no? Same. Yung logeo, confession, same confession. Nag-agree ka. Nawala ka. Nag-lock. Oo, bumitaw tamang-tama pa naman yung pagkakasabi niya, nawawala. Nawawala ka. Tama ba? Yun yung huling narinig ko eh. Nawawala yung signal. Oo, nawawala yung signal. Anyway, siguro dagdagan ko na lang yung sinasabi ni Jed, no?
homologeo, nabanggit ko na kanina to, yung word na confess sa original Greek is homologeo, to say the same thing as, o to agree with. So hindi siya paghingi ng tawad actually talaga, kundi pagsang-ayon. So pag sinabi mo, I confess my sin, I agree na meron akong na-commit na sin. No? Sumasang-ayon ako na nagkasala ako. No, bakit yun yung tamang interpretation doon? Sumasang-ayon ka lang. Kasi sa verse 8 merong binanggit eh. Sa verse 8, basahin na nga natin yun. Sabi ni Apostle John sa verse 8, if we claim to be without sin, di ba? Sabi ni John, if we claim to be without sin, we deceive ourselves. But if we confess our sins, so in other words, uh, may mga tao during that time na naniniwala na hindi sila makasalanan, hindi sila nagkakasala. Okay? So this group are called the Gnostics nung mga panahon na yan. According sa mga scholars, itong grupo na to are called Gnostics. At itong mga Gnostics may paniniwalang kakaiba eh. Ang paniniwala nila, isa na doon yung sin is just an illusion. Hindi ka talaga nagkakasala. Marami silang paniniwala na medyo may pagka-weirdo eh, no? Si Jesus ay hindi talaga nagkatawang tao at ang material is evil, no? Spirit lang ang good, kaya hindi sila naniniwala na si Jesus ay nagkatawang tao kasi if material is evil, physical is evil, si Jesus evil. Eh kung nagkatawang tao siya, evil siya. Kaya hindi sila naniniwala na si Lord ay nagkatawang tao. Tapos hindi talaga nagkakasala kasi sin is just an illusion. So marami silang weird na doctrine. So itong mga taong ito, which is pinaniniwalaan ng lahat ng halos ng mga scholars, na ang kausap ni John dito sa verse 9 na sinasabihan niyang confess your sins, no? If we confess your sins, or if we confess our sins, God will forgive you. He's faithful and just to forgive you. Ang sinasabihan niya rito, yung mga tao sa verse 8 na kung saan nagke-claim to be without sin. Mga naniniwalang hindi sila nagkakasala. So these people are unbelievers. So, nililinaw natin kasi kung tayo ay mga Christians o tayo ay mga, sabihin nating mga forgiven na, if Christians are completely forgiven, lalabas dapat etong binabanggit dito sa 1 John chapter 1 verse 9. Hindi Christians yung kausap. Kasi kung Christian ang kausap, no? Lalabas niyan, magko-contradict, maglalabo-labo yung mga teachings ng Bible na sinasabi forgiven ka na dito, once for all forgiveness yung nagawa ni Christ. Tapos meron ngayon dito na kailangan mong i-confess yung kasalanan mo so that you will be forgiven. So maglalabo-labo yan. Ang Bible naman, hindi naman pwedeng mag-kontra-kontra yan. Kasi if we believe that the Bible is perfect, kasi kung hindi siya perfect, hindi siya Word of God. At kung siya ay perfect, hindi siya dapat magkokontrahan. So, kung ang Christians, according to the book of Hebrews, book of 1 John, tapos Colossians, if they are forgiven, yung 1 John 1:9, hindi para sa Christian. Lalabas kasi niyan, kung yung 1 John 1:9 para sa Christian, hindi siya totally forgiven. Ngayon, meron bang proof sa Bible? O diyan sa mismong text na yan, ang mga kinakausap ni John ay hindi Christian. Madali naman eh. Madaling makita na hindi Christian. Kasi alam mo bro kung ano ang problema ng maraming Christian kung bakit nami-misinterpret ito? Kinukuha yung verse na yan out of context. Kasi pag kinuha mo yung verse na yan out of context, no? Tinanggal mo sa context yung 1 John chapter 1 verse 9. Pag yan lang ang binasa mo, talagang masasabi mo na you need to confess your sins in order to be forgiven. Kasi yun ang nakalagay eh. If we confess our sins, God is faithful and just and will forgive us, to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Yun ang nakalagay. So pag kinuha mo siya out of context, talagang isa lang ang maiisip mo. Unless I confess my sins, hindi ako patatawarin ng Diyos. Pero pagka binasa mo yung context, kaya maganda talaga, pag nagbabasa tayo, babasahin natin yung mga naunang sinabi, pati yung mga sumunod na sinabi. So, kanina nabanggit na nga natin sa verse 8, may binanggit doon na if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us.
Ang tanong, meron ka bang kilalang Kristiyano, Brad, who claim to be without sin? Ako, sa tagal ko nang naging Kristiyano, wala akong kilala na kahit isa na nagke-claim na hindi nagkasala Wala pa akong nakita di ba? May nakita ka na bang Kristiyano, bro, na na nag-claim na hindi siya nagkakasala o hindi nagkasala kahit isang beses? Wala, di ba? In fact, kaya nga tayo naging Christian, there was a time, inamin natin na sinner tayo at kailangan natin ng Savior. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na hindi naniniwalang nagkakasala ka, hindi mo kailangan ng Savior. Bakit mo kakailanganin ng tagapagligtas kung wala ka namang kasalanan? Kaya mo lang naman kinailangan ng tagapagligtas kasi meron kang kasalanan. You cannot save yourself. So doon sa verse 8, kitang-kita na agad at mapapaisip ka, sino tong mga kausap niya? Christians ba to? Meron ba mga tao na Kristiyano o meron ba mga Kristiyano who claim to be without sin? Wala Sabi ko nga I challenge all of you, maghanap kayo ng mga Kristiyanong magke-claim to be without sin Wala tayong makikita. So in other words, etong kinakausap sa verse 9 na sinabihan na ni Apostle John sa verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves. So these people claim to be without sin. Kaya nga sinabi niya, if we claim to be without sin, tapos, but if we confess. So these people claim to be without sin. Tapos ina-encourage niya, natanggapin ninyo, sinner kayo. At kung aamin kayo, you will agree with God na kayo ay sinner, then you will be forgiven. You will receive forgiveness. So yun yung isang patunay na itong verse na to ay ang kausap ni Paul o ni John ay hindi Christians. Madaling makita yon. Sa verse 3, binanggit niya rin Tingnan niyo sa verse 3 Sabi ni Apostle John sa verse 3. Sabi niya, what we have seen and heard, we proclaim to you, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with the Son. So ang kausap niya rito, mga tao na wala pang fellowship sa kanila. Kasi hindi naman sasabihin ni Apostle John na we want you to have fellowship with us. So itong mga taong ito still have no fellowship with them. Tapos nilinaw ni John our fellowship is with the Father and with the Son. So kung sinasabi ni Apostle John, we want you to have fellowship with us, in other words, wala pa kayong fellowship sa amin. Our fellowship is with the Father and with the Son. So, etong mga taong ito, since wala pa silang fellowship with them, wala rin silang fellowship pa with God the Father and God the Son. So, hindi sila Christians. Ito yung mga kinakausap ni Apostle John sa verse 9. If we confess our sins. So, hindi siya para sa mga Christians. So, sa mga Christian, sa mga kapatiran natin, in the body of Christ, na naniniwala na itong 1 John 1:9 ay parang pangako ng Diyos sa atin na kapag nagkakasala tayo, pwede mong i-claim at ikaw ay patatawarin sa tuwing magkakasala ka pagka nag-confess ka ng kasalanan. Kapatid, hindi para sa atin ito. You are reading somebody's mail. Okay? Hindi para sa atin itong verse na to. Kasi ang Christian, 100% completely forgiven. We are 100% totally forgiven. Perfectly forgiven. We are not being forgiven day by day, We are not being forgiven little by little, na every time na hihingi ka ng tawad sa Diyos, tsaka ka lang patatawarin. Hindi po. That is not, hindi tamang, hindi tamang interpretation yon. O, Jeff, nawala ka kanina Ano ka uli? Yan, tuloy mo yung mo kanina. Yung naputol na Yung mic. Mic mo, mic. Nawala yung mic mo.
Ayun na Yan. nasabi na rin naman ni Pastor Henry yung gusto kong sabihin doon. Talagang ano, kailangan natin intindihin yung ano na yon, yung birth. Kahit ako dati ganun din naman unawa ko eh. Nakasalalay yung aking patuloy na kapatawaran sa pag-confess. Kaya lang, ang problema doon, paano pag nadedo ako na hindi ko na-confess yung aking Maganda yan, maganda kasalanan? yan. Maganda yan, yung ano mo na yan, yung observation mo na yan. Oh, paano bigla kang namatay, no? Hindi ka pa nag-confess. Hmm. Yari ka. So, kaya nga po eh, kasi ang sabi kasi kanina, 'di ba, sa sinabi kinote ko, we are justified through faith, we have peace with God. Pero kung ganun yung ating unawa na kailangan natin mag-confess every day o dapat lagi-lagi para masabi nating makatiyak tayo na tayo ay pag nawala tayo, sigurado tayong malinis. Kaya lang paano mo naman masasabi na mako-confess mo lang, 'di ba? Delikado ka doon para pag may sumablay ka doon, may hindi mo nasabi. So, kapag pag pag yung ka na, tulang ka na, ay, uy, meron kang hindi na confess Ang Paano ano to? nila diyan ano eh, ang ang sinasabi nila diyan, hangga't kaya mong alalahanin yung mga kasalanang nagawa mo, maiko-confess mo sa Diyos, mahihingi mo ng tawad. Now, doon sa mga nakalimutan mo, bahala na si Lord doon. Nawala yung video niyo, Pastor. Nawala yung Parang video niyo, ano, Pastor. Brad? Nawala video niyo. Wala yung video mo, Pastor. Nawala. Hmm. Yun. Yun, bumalik din. Yan, okay na. So yun. Isipin mo yun. Ah, yung mga naaalala mong ikumpisal o ihingi ng tawad, gawin mo hangga't kaya mong alalahanin. Doon sa mga nakalimutan mo, para bang absuelto ka na rin doon. Parang ganon. So, ang labo nun. Kasi kung magiging technical tayo, doon sa 1 John 1:9, if we confess our sins, so, dapat talaga lahat. Kasi kung hindi mo ma-confess yung kasalanan, hindi ka patatawarin eh. So, kung sasabihin natin na as far as you can remember, mapapatawad ka ron. Sa mga hindi mo na maalala, no? Ano na yon, kumbaga, i-absuelto ka na rin ni Lord doon. So, para magkaka-amnesia na rin si Lord doon sa bagay. At saka maganda yung binanggit mo kanina, Brad, tungkol sa sabon. Actually, hindi lang naman yan sa 1 John 1:9 eh. Pag tayo nadudumihan, at naligo tayo, yung sabon yung nagiging natin, means of cleansing, 'di ba? At talagang nakakaramdam tayo ng kalinisan. Ang Kristiyano pag nagkasala, yung mga genuine Christians, nakakaramdam ng karumihan. You feel dirty. Sa totoo lang, you feel unclean pagka nagkasala ka. Ngayon, dahil nga yung kagustuhan ng maraming Christian kapag sila ay nagkasala at nakaramdam ng karumihan, gusto natin makaramdam tayo ng kalinisan eh, 'di ba? So sa Roman Catholicism, ang paraan nila ng paglilinis, yung sabon nila na ginagamit, yung confession booth. 'Di ba? So kung sa pagpapaligo, yung sabon na ginagamit natin nakakatanggal ng dumi at nakakaramdam tayo ng kalinisan. Ang sabon na ginagamit ng Roman Catholicism, yung confession. Yun yung nila, yun yung sabon nila. Pupunta sila doon sa maliit na kwarto, sasabihin lahat ng kasalanan nila. Tapos bibigyan ngayon sila ng utos, magdasal ka ng 10 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 'di ba? Tapos noon, pakiramdam nila malinis na sila. So yun yung sabon na ginagamit nila. Ngayon, ito naman ang kaibahan sa evangelical church. Tayo iniisip natin, ay hindi ko kailangan sa pare. Diretso na ako sa Diyos.
Yun naman. Hindi ko kailangan ng mediator, no? Si Lord, diretso na ako kay Lord. Mm. Tapos, ang sabon na gagamitin ko, 1 John. 1 John 1:9. So, yun yung sabon naman na ginagamit ng evangelical church. But then again, ang inaano nga natin, yung 1 John 1:9, may context at inaddress siya ni Apostle John, hindi sa mga Christians. Because Christians are completely forgiven. Tingnan mo, sa 1 John chapter 2, ang linaw nung binanggit ni John. Sa 1 John chapter 2, sabi niya, basahin natin, ano? Ang sabi niya, my little children. You see, dito kakaiba sa chapter 2, verse 1. My little children, yun ang kagad ng banggit niya. In other words, ang kausap na rito ni John is somebody who has fellowship with them. 'Di ba? Sabi niya doon sa chapter 1, sa verse 3, we write these things to you so that you may have fellowship with us. You may have fellowship. Wala pa kayong fellowship sa amin sa verse 3, sabi niya ng chapter 1. So hindi pa Christian to. At sila yung sinasabihan ni John sa verse 8, if you claim to be without sin, sila yon. Yung mga taong ito na nagki-claim to be without sin. Wala namang Kristiyanong nag-claim to be without sin . So hindi Christian to. Kaya sila yung sinabihan ni John, if you claim to be without sin, you deceive yourself, the truth is not in you. But if we confess our sins, so sila yon. Pagdating sa chapter 2, sabi ni John, sa verse 12, sabi niya, I am writing to you children. So ang kausap niya na rito ay hindi na yung mga taong wala pang fellowship sa kanila. Mga anak niya sa pananampalataya na ang kausap niya. Kaya na tinawag na children. At ang sabi niya rito, because your sins have been forgiven. Not because you confess. Your sins have been forgiven on account of His name. In other words, nang sabihin ni John, I am writing to you children because your sins have been forgiven on account of His name. Nung sumampalataya sila kay Lord, etong mga taong ito, they become children of God. And then, yung kanilang mga kasalanan have been forgiven on account of His name. Not because of their confession. Yun yung ano doon, yun yung lesson diyan. So, malinaw na according sa context, ang kausap ni John sa 1 John chapter 1 verse 9, hindi siya believer. Ngayon kung sasabihin mo, misa kasi sinasabi ng marami is this di ba sinulat ang mga epistles na yan para sa church? Oo naman, totoo. Church in-address to. Pero hindi naman lahat ng tao sa church Christian . Maski naman ngayon, di ba? Lahat man ang uma-attend sa mga churches, Christian. Hindi marami diyan na hindi talaga Christian pa. Kaya masasabi natin na malinaw na ang kausap ni John, although etong epistle na to was written for the churches, pero alam ni John na diyan sa loob ng church, merong mga tao na hindi pa talaga Christians. At nakarating sa kanya yon na may mga grupo ng mga tao na nakapasok sa kanila na naniniwala na si Kristo ay hindi nagkatawang tao. At hindi lang yon, naniniwala sila na ang kasalanan ay hindi talaga nag-exist. It's just an illusion. Diba? So, yun yung context niyan. Hindi mga believers yung mga kausap ni ni Apostle John diyan. Yung audio mo, Brad, Joel. Ang hirap din naman kasi talagang tanggapin, pastor, na lalo na yung mga tao. No, yung bang lagi nating sinasabi na yung ating kapatawaran ay pinatawad ng buo. Yung ating kapatawaran ay buo nating natanggap. Kailan ko lang po nalaman, pastor, na yung pong tetelestai, yung it is finished, nung ang Panginoon ay nakapako, ay ginagamit pala yung word na yan sa 3 uri ng senaryo sa New Testament. Kailan ko lang siya nalaman. Ginagamit pala siya sa business, sa judicial system, at saka sa gera. No? Yung palang tetelestai sa negosyo ay pagka binayaran mo ng buo yung utang mo, ang ilalagay sa resibo, meron silang papeles na ibibigay sa iyo. May nakalagay doon, paid in full. So yun yung ibig sabihin ng tetelestai. Sa nakalagay, tetelestai, paid in full. Yun yung kahulugan.
Kasi yung salitang tetelestai ay iisang word pero marami siyang kahulugan. Pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang senaryo. No? So, ang kahulugan niya ay bayad ng buo, paid in full. Pag ginamit naman siya sa judicial system, no, pag yung isang nakulong ay nabayaran niya na yung sentensya niya, na-serve niya na ng buo at pwede na siya i-declare na absuelto na, tetelestai pa rin ang nilalagay doon sa kanyang release paper. Patatakan yung kanyang manifesto at ilalagay doon tetelestai. Ang ibig sabihin noon, fully served. Na-serve na. Then yung pong pagkapanalo din sa gera, pag lumalaban ng gera no, sa lumang panahon, especially sa bagong tipan, pagka nananalo sila sa gera at sumigaw sila ng tetelestai, ibig sabihin nun, battle won. No? So, yung doon pa lang po sa word May makikita nanalo mo na. na Parang gano'n. Oh, sir? May nanalo na. Oo. Makikita mo na ano na tapos na Mm. Pinanalo na ng Panginoon, binayaran niya na lahat, ano man yung pinagkasala mo, lahat ng kapatawaran doon ay fully served na. Kasi binayaran niya na ng buo. Lahat ng pwede mong matanggap na kaparusahan para doon sa kasalanan na yan, ay bayad na. No? Ano mang pagkakautang mo, bayad na. Ano mang labanan na meron ka, na ipanalo niya na. Kaya tayo mga Kristyano, wala na tayong pwede pang Kumbaga wala na tayong pwede pang ikatwiran Kasi lahat pinagdaanan ng Panginoon para sa atin. So, ang hirap lang na isipin na dahil sa ang kaisipan ng tao, nung si Kristo namatay at tinanggap natin, para bang down payment lang yung ibinigay. Yung pagka tumanggap ka sa Panginoon, parang down payment lang yung ibinigay ng Panginoon sa'yo. Nanahan siya sa'yo, pero down payment lang yung forgiveness mo. Tapos pagka nagkakamali ka, ay kailangan ka pa rin paunti-unting humingi ng kapatawaran, little by little. Tapos ikukot nila yung verse na yan, 1 John 1:9. So, bakit ang hirap paniwalain no, ng mga tao pagdating sa bagay na yan? So, siguro, bigyan din po natin ng pansin, no? Ano pong masasabi natin dyan? Tungkol doon sa kaisipan ng marami na bakit parang ang dating, parang down payment lang ang binigay sa atin. No, hindi siya Partial, pwedeng no? full, hindi fully served. No, hindi battle Oo. wound, hindi 'yun ang natanggap natin kay Kristo. Kundi parang down payment, tapos yung ibang kabuuan ay tayo yung bubuno. So, ano po masasabi niyo diyan, no? Kasi paunti-unti ang iniisip Normal natin. kasi Brad na normal kasi Brad na nakagawa ka ng kasalanan, no? So dahil siyempre nakagawa ka ng kasalanan, kung genuine kang Christian, makakaramdam ka talaga ng karumihan, no? Ng guilt. Unlike before, nung hindi ka pa Christian, baliwala lang sa'yo Nagawa ka ng kasalanan, wala kang nararamdamang parang ikaw ay narumihan, no? Okay lang sa'yo, di ba? Kahit na magmura ka araw-araw, minuto, wala kang nararamdamang karumihan, walang mali. Pero nung naging Christian ka, pag nakagawa ka ng kasalanan, talagang you feel dirty. And if you don't feel dirty, pag naging ano ka, Christian ka at nakagawa ka ng kasalanan, ah, maybe hindi ka pa talaga regenerated. Ay, ngayon, dahil common yon, ang ano na lang diyan, kaya kailangan natin yung scripture yung word of God Ngayon, kung ang sabi ng Bible, you are totally forgiven, completely forgiven, you have to accept the truth. Kung yan ang sinasabi ng Bible. Ngayon, ang nagpagulo, yung 1 John 1:9. Kasi merong ganong verse sa totoo lang, naging isang verse lang naman yan sa buong New Testament na nagsasabing if we confess our sins. Hindi yan itinuro ni Apostle Paul. Ang tinuro ni Apostle Paul, you are completely forgiven. Hindi rin yan itinuro ni Peter, ni James. Wala. At si John, actually, ang tinuro din ni John, completely forgiven ka. Sabi nga ni John, di ba, sa 1 John chapter 3, verse 5, the Son of Man came that He might took away our sins. Yun ang tinuro ni Apostle John. Kaya ang kausap ni John sa 1 John chapter 1, hindi Christians. Kaya lang, dahil nga tayo, meron tayong parang nararamdamang nadudumihan tayo pag nagkakasala, ang feeling natin, kailangan kong ihingi ng tawad ito. Pero kung wala yung 1 John 1:9 na yan, at eto lang yung nabasa mo, madali mong matatanggap. Ang naging problema, dahil sa 1 John 1:9, tapos mas naging sikat yung ano na yan, kasi nakabuo ng theology sa 1 John 1:9 yung confession Confession of sins
Unless you confess, hindi ka patatawarin eh. So, doon na ngayon umikot ng umikot. Without acknowledging yung napakaraming verses in the Bible na nagsasabi, you are completely forgiven. Ngayon, doon sa mga nakakaramdam ng na parang pag nagkasala, parang ikaw ay hindi pa pinapatawad. Ito dapat natin maintindihan. Ang eternal life at saka ang forgiveness are, pwede nating sabihin, you have to accept it in faith. Eternal life is not a matter of feeling. Hindi mo naman nararamdaman yun eh. Paano ka naniwala may eternal life ka? Hindi mo pwedeng sabihin, naramdaman ko eh. At nararamdaman ko, meron akong eternal life. Hindi nararamdaman yun. Bakit ka naniwala? Kasi sabi ni Lord, whoever believes in me has eternal life. For God so loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So why do you believe na meron kang eternal life? Hindi dahil naramdaman mo, kundi nabasa mo. So eternal life is not a matter of feeling, it's a matter of knowing. Kaya sinabi ni Apostle John doon sa mga believers, di ba? Sa John chapter 1 John chapter 5, sabi niya, I write these things to you so that you may know, you who believe in the Son of God, that you may know that you have eternal life. So eternal life is a matter of knowing. It's the same thing with forgiveness. Kung ikaw, nakagawa ka ng kasalanan, naiisip mo hindi ka pa pinapatawad, forgiveness also is not a matter of feeling. Hindi mo rin naman nararamdaman yun eh. It's a matter of knowing. Ba't ka naniniwalang forgiven ka? Kasi may hangin. Because the Bible said so. It's not a matter of feeling. It's a matter of knowing. Ngayon, kung sinasabi ng Bible, you are forgiven 100%, di ba? Based sa mga scriptures na nabasa natin, sa Hebrews chapter 10, ikinumpara yung priestly ministry ni Jesus o yung sacrifice ni Jesus rather, doon sa mga Old Testament sacrifices na kung saan yung mga hayop daw na ino-offer cannot take away sins. So in other words, in contrast, yung sacrifice ni Jesus, yung sacrifice niya can take away sins. 'Di ba? Yun yung issue doon, na yun yung dinidiscuss doon. Old Testament sacrifices cannot take away sins. Yung sacrifice ni Jesus took away our sins. Hindi ka nga lang pinatawad eh, kinuha pa yung kasalanan mo eh. And He remembers it no more, sabi ng Hebrews 10. Yeah. And when sins have been forgiven, sabi doon, sacrifice for sins is no longer necessary. Bakit no longer necessary? Kasi we do not need additional forgiveness. Hindi natin kailangan ng additional forgiveness. Dapat yun ang maintindihan natin. We don't need additional forgiveness. We are completely forgiven. It boils down, guys. Ito yung sinabi ko last time. No? Sana ma-realize na ng marami na mag-sink deep to sa puso't isip natin. Ang Diyos na kinikilala natin ay eternal at all-knowing. Okay? Pagka meditate mo yung pagiging eternal ng Diyos at all-knowing, madali mo na matatanggap yung complete forgiveness. Eh. Bakit? Ito lang ang pinupunto ko. Ang Diyos, hindi sa walang time. Tayo kasi, saklaw ng time eh. Dinidivide natin ang time into 3 periods, past, present, and future. Si Lord, dahil eternal siya, wala siyang past, wala rin siyang future. Lahat present sa Kanya. Yung nangyari 6,000 years ago sa Garden of Eden, present pa rin sa Kanya yon, hindi past. Yung mangyayari pa lang, in the future, yung second coming no ni Christ, present din kay Lord yon, hindi future sa Kanya yon. So lahat ng mangyayari at nangyari, kay Lord present kasi eternal siya eh. So point ko, with regards to sin, lahat ng kasalanan mo na magagawa pa at nagawa na, present kay Lord yon, hindi past, hindi future. Di ba? Yung nagawa mo na, hindi past sa Kanya yon, present pa rin. Yung magagawa mo pa lang, hindi rin future sa Kanya yon, present pa rin sa Kanya yon. So, bilang na ni Lord, lahat ng kasalanan magagawa mo.
Kasi eternal siya when it comes to dun sa tinatawag nating past, present, and future. Present lahat sa kanya. At omniscient din siya. He knows everything. Lahat na magagawa mong kasalanan, buong kasalanan sa buong buhay mo, alam ni Lord yun. Kaya yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon para sa atin, isinama niya lahat na magagawa mong pagkasalanan sa huling hininga mo. Otherwise, ito mangyayari. Hindi sapat yung naging sacrifice ni Christ. Kung sa tingin mo, yung future sins mo hindi pa forgiven. Yun ang magiging problema. So lahat ng mga naniniwala na kailangan niya pang humingi ng tawad sa kasalanan magagawa niya sa hinaharap, otherwise, hindi siya patatawarin ng Diyos. Para mong sinasabi, hindi naging sapat yung sakripisyo ni Christ sa cross. Ay, ilang beses na nga sinabi ni Joel kanina, no? Ang ganda ng sinabi mo, ha? Yung tatlong paraang ginagamit yung yung it is finished, yung tetelestai. Sa pag may utang ka, fully paid. Pag nakulong ka, fully served. Tapos sa gera, fully won, no? Aba, pagka ba naman hindi mo pa naiintindihan yung fully paid, fully served, fully won, isang ka pa. Diba? So, ang ano lang dyan, yung 1 John 1:9, hindi para sa yan, hindi para sa Christians yan. Okay? Buksan lang natin yung ating mga isipan, no? Huwag tayong maging sarado. Huwag mo siyang kunin out of context. I-consider mo yung text o i-consider mo yung context. Sa verse 3, binanggit doon, wala pang fellowship itong mga taong ito sa kanila. Hindi sasabihan ni John yan ng I write these things to you so that you may have fellowship with us. Kung itong mga taong to meron ng fellowship sa kanila. So hindi pa sila Christians. At nang sabihin ni John, our fellowship is with the Father, with the Son, wala pa silang fellowship sa kanila. Di wala rin fellowship with the Father and the Son yon. So hindi Christians yon. Tapos binigyan diin niya pa. If we claim to be without sin. So lumalabas, itong mga kausap niya are people who claim to be without sin. Wala naman tayong kilalang Kristiyanong nag-claim to be without sin. Lahat ng Christians naniniwala, nagkasala sila. At sila ay makasalanan bago sila naging Christian. 'Di ba? Yun yung dahilan bakit sila nakakilala kay Christ. Inamin nila na sila ay sinner, kailangan nila ng Savior. So hindi para sa yan. Hindi para sa mga believers yan. So yun ang sanang makita natin. Pag nakita mo yan, lalaya ka dyan. Lalaya ka. Si Jet, ang ating madadagdag. Ayun, pastor, mga kapatid, kasi maraming Kristiyano na yung more on emotion sila, no? Yung emotionalism, di ba? So, kung ano yung nararamdaman nila, mas nagiging tawag dito, authoritative kaysa sa scripture. No? Yun ang danger kasi sa mga base sa mga sinabi ni Pastor Henry kanina, napaka-important. Dito natin ma-appreciate yung importance ng talagang pag-aaral ng tama ng scripture. Kasi darating yung time na tayo ay makakaramdam ng mga guilt. No? So kung dalawa kasing klase ng Kristiyano emotional and logical. So yung mga emotional, yung may more on emotions lang sila, sabi nga ng salita ng Diyos, we should live by faith. No? Should live by faith. Ang kahulugan nito is we should know the scripture, no? Hindi kasi dapat yung ating emotion you submit to the scripture. Kailangan mag-submit ito sa scripture kasi yung emotion natin madalas yan lalaban yan sa sa scripture. Madalas ko kontra yan. So ngayon, kung ikaw isang Kristiyano na hindi masyadong pala-aral o hindi talaga masyadong nag-aaral ng salita ng Diyos, ay diyan ka maiisa ni Satanas kasi si Satanas is a deceiver. Kaya nga importante yung knowledge talaga natin sa Word of God is pahalagahan natin kasi marami akong napapansin ng mga Christian is mahalaga lang sa kanila yung good feeling. Yung pare, feeling good, mga masarap sa pakiramdam na pero hindi nagdi-dig deeper doon sa scripture. Kasi tayo mga mananampalataya, hindi tayo nagdidesisyon, hindi tayo nagpapasya, hindi tayo nagdideklara ayon sa ating pakiramdam, kundi meron tayong basis of truth. Meron tayong foundation of truth.
Kaya dito natin ma-appreciate yung right understanding, right interpretation of the word. Kaya tulad nun, kung hindi natin mag-stick lang tayo dun sa 1 John 1:9, hindi natin ko-consider yung yung buong book. Dahil nga sinabi ni Pastor Henry kanina, hindi natin himay-himayin yung bawat salita doon, is hindi talaga natin madidetect doon kung ano yung Kaya gusto ko lang bigyan ng diin dito is yung importance ng understanding sa scripture, kasi marami nabi-base lang parang katulad na nakagawa ka ng kasalanan na mabigat, feeling mo hindi na ako karapat-dapat mag-serve, hindi na ako karapat-dapat tumayo sa tumugtog, umawit, magturo. So kung sa scripture hindi mo na napatunayan na ikaw is completely forgiven, wala kang assurance of salvation, tapos ang pinapahalaga mo lang kung ano nararamdaman mo, talagang babagsak ka. You feel condemned, hindi ka na magpapatuloy siguro kasi pakiramdam mo, you are not worthy enough. Kaya gusto kong sabihin is dapat yung ating emotion, yung ating nararamdaman is mag-submit sa Word of God. Kasi malinaw sa ating mga napag-usapan, we are completely forgiven. Ang Panginoon, nung siya ay nag-inandog niya ang kanyang sariling dugo, siya ay umupo na sa kanan ng Ama dahil sapat na ang kanyang ginawa. So, papakita ito ng pahinga. So, wala na siyang kailangan gawin pa. Kailangan lang natin itong sampalatayanan. Yan lang po. Ang iniisip kasi ng iba pagka complete forgiveness, napatawad ka na sa lahat mong kasalanan, ay pumapasok sa isip ng iba yung salitang meron ka ng lisensyang magkasala. Yes. Diba? Yun yung Basta nawala uli yung video mo. Nawala na naman. Mhm. Yan. Meron Yan, ka ng okay na. lisensyang magkasala. Parang hindi ko alam kung nag-i-issue ang Diyos ng ganon. Ano ba sa tingin niyo yan? Ano ba sa tingin niyo po yan? Alam mo, sa totoo lang, Brad, no? Kung sinasabi ng marami, madalas nating marinig yan eh. Yung complete forgiveness na paniniwala, it will lead you to sin. Parang license to sin yan mangyayari. Tingin ko yung 1 John 1:9, kung ang paniniwala mo dyan ay pangako diyan ng Diyos na pwede mong i-claim every time na magkakasala ka, at if you confess, you will also be forgiven. Ganon din naman eh. Di ba parehas din? Kasi may isip mo, halimbawa, pagpalagay natin doon sa paniniwala na completely forgiven ako, pwede na ako magkasala. Kasi license to sin na yan eh. Dahil forgiven na ako, pwede na ako magkasala. O yung isa naman, 1 John 1:9, sige, okay lang kasi mag-confess ka na lang, patatawarin ka naman eh. Di parehas lang. Parehas lang naman yun eh, na kung ang paniniwala mo, yung complete forgiveness ay pwedeng maging license to sin, yung 1 John 1:9, since naniniwala ka, if you confess your sin, patatawarin ka ng Diyos, pwede mo rin siyang gawing license to sin. Unlimited din yan, Pastor, yung forgiveness eh. Yes. Kasi yun lang naman ang kung sasabihin mo, ay palagay ko may hangganan yan. Kasi kapag paulit-ulit ka na, maaaring hindi ka napatawarin ng Diyos. Hindi, walang ganun nakalagay sa verse. Ang sabi lang ng verse, if you confess your sins. So ang gagawin mo lang, i-confess mo yung kasalanan mo. Then you will be forgiven. God will cleanse you, God will forgive you, God is faithful and just to forgive you. So unlimited din yon. So parehas lang. Kaya kung iniisip ng marami na yung complete forgiveness topic o subject o teaching, license to sin yan, ganun din naman yung 1 John 1:9. License, pwede mo rin gawing license to sin yan. Pwede rin. Kaya walang lusot Confess lang yun. ng confess. Confess ka lang ng confess. Diba? Kaya hindi mo po pwedeng gawing issue na yung teaching about complete forgiveness will lead people to sin, because ganun din naman ang 1 John 1:9. Diba? Parehas lang. Ngayon,
ang isang ano na lang diyan, ikaw ba sa tingin mo ang isang genuine Christian ay ano, natutuwang natutuwa sa kasalanan? Wala namang gano'n, eh, 'di ba? Kahit pa sabihin mong, itinulong mo 'yan sa isang Kristiyano, ngayon niya lang nalaman na completely forgiven na siya. Sa tingin mo ang magiging reaksyon niya, gano'n ba? Yay, puwede na akong makagawa ng kahit na gaano karaming kasalanan. Kasi hindi gano'n ang nakita nating ano, eh, response ng mga taong naka-receive ng forgiveness kay Lord, eh. Let's say for example, yung yung prostitute na nag-gate crash do'n sa dinner na inihanda ni Simon, yung umiiyak ng umiiyak, 'di ba? Tapos sabi ni Lord, 'di ba, ah, ah, kinausap niya si Simon, 'di ba? Kasi si Simon parang ano, eh, parang, duda siya kung si Jesus nga ay talagang propeta, eh, dahil bakit pinapayagan daw na, yung prostitute 'no, hinahalikan yung paa niya, umiiyak. So nagkuwento si Lord, 'di ba? Sabi ni Lord, "Simon, may dalawang taong nagkakautang, eh. Isa malaki, isa maliit. Parehas hindi makabayad, eh." Sabi niya, ngayon may tanong siya, "Sino sa palagay mo kung sakaling kinansela yung mga utang niyan, 'no?" Sabi nung nagpautang, "O sige, wala na kayong utang. Sino sa palagay mo sa dalawa ang magmamahal ng lubos o magmamahal ng higit?" Yun ang tanong niya. Sino sa dalawa magmamahal ng higit? Ang bilis ng sagot ni Simon, eh. Sabi niya, "Lord, yung pinatawad na mas malaki." Ang sabi ni Lord, "Totoo, tama ka. Yung pinatawad na mas malaki, mas magmamahal ng higit." 'Di ba? So ang point dun, wag na natin pag-usapan kung yung pinatawad ng maliit, eh, hindi masyadong magmamahal ng higit, okey? Kasi sa totoo lang, wala namang pinatawad ng konti. Kasi isang kasalanan lang ang hindi pinatawad sa'yo, impyerno na punta mo, eh. So lahat tayo pinatawad ng malaki. Ngayon ang punto roon, sabi ni Lord ang pinatawad ng maliit o malaki, magmamahal. Kasi yun ang tanong niya, eh, sino ang magmamahal ng higit? Yung pinatawad ng konti o malaki? So ang lesson doon na sinasabi ni Lord, ang natural response ng isang taong pinatawad, magmamahal. Mapamaliit o mapamalaki, yung pinatawad, magmamahal. Kaya ang tamang response sa isang taong naka-receive ng complete forgiveness, mamahalin si Lord. Ngayon kung ang magiging response mo diyan, puwede ka na magkasala kasi pinatawad ka na sa lahat ng kasalanan mo, mali, mali. At, pagdududahan natin yung pagiging Kristiyano mo, 'di ba? Malaking ano yun, maling-mali yun. Wala ka sa katinuan, 'di ba? Sa katinuan. Mm. Ito Hindi mukhang man maganda 'tong pag-usapan, eh, pero medyo overtime na tayo, eh. Siguro medyo Oo, iuhuli natin. Pero tingin ko parang magandang pag-usapan sa mga susunod. Yung siguro iniisip ng iba na meron pa tayong kasalanan kasi ang kalimitang na nababanggit ng marami pag nagkakamali sila ay kinukonvict sila ng banal na espiritu doon sa kanilang yes, kasalanan. yes, Diba? yes, Yun po yung ano eh. Pero wala naman sa Bible noon na kinukonvict tayo sa kasalanan natin. yes. So dapat maintindihan natin yun na hindi tayo Oo, sa maganda kasalanan 'yan. kinukonvict. So kasi kung sa kasalanan ka kinukonvict, ibig sabihin may kasalanan ka nga Oo, na ano na ika-count pa sa iyo. oo, So, tama. yun ang siguro maganda maano natin 'yan, Yes, next week o sa susunod pag-usapan mapag-usapan natin 'yon. natin. Kinukumbik ba tayo ng Holy Spirit sa kasalanan? Common teaching 'yan, eh, Opo. common. So, yung Actually isa ng galing iba. din naman ako sa ganiyang teaching, eh, buti na lang medyo, nung maunawaan natin yung mensahe ng grace, eh, naliwanagan tayo with regards sa issue ng kasalanan. Pero Maganda 'yung nasabi mo, nabanggit mo. babalikan po natin 'yan, 'no. So, abangan po ninyo Hmm, 'yan. Malamang meron tayong part 3 ng ating forgiveness oo, series. Okay? So, pansamantala ay magpapaalam po muna tayo. Ano, oo. hindi rin 'to pansamantagal. Pansamantala lang po. So nawa po ay ano, nagkaroon po tayo ng kadagdag kaalaman at nakapagtanim po kami ng karunungan, no, ng knowledge about isa do sa ating mga napakinggan. Tandaan po ninyo, no, yung ating po mga napag-usapan, kung maaari may sulat po natin para mabalikan natin kung sakaling nakakalimutan natin. So, magandang gabi po sa lahat at salamat po sa mga sumusubaybay. Brother Jen.
Yun po. Yun, salamat po sa mga nag-stay, mga nakinig at nag-share ng ating forum. Nakakatuwa na may na talagang sumusubaybay, no? May mga ka-churchmate din ako na nandito, mga kaibigan. Shout out sa inyong lahat. Pastor Nante, Dorothy, si Ate Susan. So may mga nakikinig na ang biyaya ng Diyos hindi ito natin ginagamit bilang lisensya. Kasi nung wag natin gagamiting lisensya ito kasi dati pa man nagkakasala na tayo eh. So yun po mga kapatid, see you next forum at nawa ay patuloy nating maunawaan ang complete na kapatawaran na binigay ng Panginoon. Siya ay tapos na sa kanyang gawain. Kaya dapat sumpalatayanan natin. Magandang gabi po. Yo, okay. Magandang gabi po uli sa inyong lahat mga kapatid. See you next week. Abangan niyo po yung magandang pinanggit ni Joel regarding dun sa kung tayo ay pinatawad na, ba't nakakaramdam tayo ng parang kinukunbik sa kasalanan ng Holy Spirit. Okay, magandang topic yan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ingat tayong lahat, stay safe and stay blessed mga kapatid.